Teklo ang sospek na nagpakilalang bilang cryptocurrency king at nangako ng hanggang 20% na interes kada buwan. Report mula kay Mar Gabriel. Inaaresto namin kayo sa paglabag sa Article 315. Dinampot ng mga operatiba ng CIDG-NCR ang dalawang sospek na ito na sangkot sa multimillion peso investment scam. Tinangkapan nilang tumakas pero agad ding inabutan ng mga pulis sa Parañaque City. Arestado ang target na si Vance Joshua Tamayo, 23 anyos, at kasabwat. He is known as cryptocurrency king, and siya po ay naghihikayat sa mga tao to invest in him, and sabi niya he has a legitimate business which is cryptocurrency, na meron siyang account sa cryptocurrency, and that would generate income. Ayon sa CIDG, aabot sa mahigit 100 milyong piso ang natangay ng sospek sa kanyang mga biktima. Kabilang narito ang negosyanteng si alias Buboy na nag-invest ng 1 milyong piso. Pangako ng sospek, kikita raw siya ng 10 hanggang 20% kada buwan. Noong una, kumikita naman dahil sa yung ano na yon, yung pera, nagagamit ko kasi pandagdag yon para dun sa gastusin ng tatay ko na may sakit. So, yun yung isa sa naging nakita kong paraan para yung expenses ko na sa gamot na nasa 30,000 monthly, doon ko pwedeng hugutin. Tapos nalaman namin lately, hindi pala sa cryptocurrency niya dinadala yung pera, kundi sa mga casino. Nagdesisyon daw siya na mag-invest sa sospek matapos hikayatin ng mga kapwa negosyante na nag-invest din ng 10 hanggang 20 milyong piso. Tuloy yung kaso kasi ang habol mo na lang dito ay mapanagot siya. Hindi mo na iisipin kung mababawi mo pa yun. Kasi kung hindi ka magsasampa ng kaso at hindi ka magre-reklamo, hindi ka magsasalita, parang TY na lang yung nangyari. Hindi naman po pwedeng, although charge to experience, sabi nga nila, pero mas importante pa rin na gumawa ka ng hakbang para mapanagot yung mga tao na manluloko. Nananawagan naman ang CIDG sa iba pang biktima na lumutang at magsampa rin ng reklamo. Of course, all the victims of Vance Tamayo, they are welcome here in the CIDG to complain para mas mapalakas pa natin yung kaso laban sa kanya. Inihahanda na ng CIDG ang mga kasong isasampa laban sa dalawang sospek, kabilang na ang large-scale estafa at obstruction of justice dahil sa tangka nilang pagtakas. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.